Kasama natin ngayon ang isa sa mga banda dito sa Kalakang, Maynila. Yes. Okay, magpapakilala sila. Sino sila? Yan, Yung Wasted Mumu. Yeah. kami nga pala ang Wasted Kami Mumu. nga pala ang Wasted Mumu. Click here. Ay, wala pa pala. Wala pa pala. Ayun sa yung mga socials nila, makikita dyan sa baba. Dito sa Lalagay dadaan yun dyan, dadaan. Okay, pati yung Facebook page nila, Spotify, makikita dyan lang. Ito, di ba? Oh, yung galing. Nako. Ayos yan. Nandiyan pala. Ay, hindi dito. Dito. Tapos meron din dito sa taas, dadaan yun yan. Paikot yan eh. Buong episode. Hindi ko lalagyan yan. Sige, pakilala muna kayo anong role nyo sa banda and yan. Okay ka muna pa. Ako nga pala si Boyet. Ako yung legit na vocal. Vocal talaga. Vocalist. Ayan. Saan ba akong sasalita? Dito. Ako si Justin, rhythm guitar. Yun. Ako si Roswald. Editor ng SNP. Ay, hindi. Gitarista. Wrong send. Wrong send. Parang kilala ko yung Roswald, Parang nakita ko na yung dati, Lokal ka ata dito. Taga sa amin yata yan. Pwede ba ipakilala natin kung ano o sino ang Wasted Mumu? Ang Wasted Mumu ay isang bandang nabuo nung pandemic. Bago lang. Bago lang. Bago lang. Actually, yung banda na to para kay Roswald talaga. Kaso, naghanap sila ng mga vokalista na magsusot sa skills niya. Hindi, naiwanan niya yung Sino mga muna ang gumawa? naiwanan niya yung, may nauna kami, may version 1 eh. Hindi, ito wala pa to nun eh. Oo. Yung ano pa lang. May version 1. Kaso, yung mga nauna, actually kaidaran ng mga tropa ko yung nauna eh. Pero mas mataas yung skills niya. Hindi ko pinagyayabang kasi kita naman eh. May gifted. Oo. Special. Baga may halimaw na nakabaon talaga sa pagkatao niya. Kaya, Grabe, ang lupit. Tapos- Naghihintay i-unleash. iyon, nung medyo tumagal, vocal naman talaga ako. Di ako na lang nag sa kanila. Ginaid ko sila sa mga gusto kong tugtugan. Iyon. Pero dati nagbabanda na kayo, sir. Sumasama lang ako sa tropa variety. Yun lang talaga. Pero talagang sa puso ko yung banda kasi yung. Pero vocalist na kayo noon, variety. Oo, pero hindi. Dati drummer siya eh. Hindi naman ako. Naigot mo rin lahat. Baga sa lahi talaga, musikero yung lahi ng nanay ko eh. Baga doon kami namana. Yung mga kapatid niya rin na nagpi-play ng piano, guitarist, ganun. Ngayon yun na lang hindi niya matutunan. Piano na. Hindi, mabusisi din kasi. Oo. Pero pagdating sa karaka naman eh, Mm-mm. siguro naman may bubuga naman kami. Sino nakaisip ng Wasted Mumu? Pangalan, Ako din kasi kasi ang pangalan talaga dapat yung tatatak kagad sa isip ng tao. Tapos yung kakaiba, sabog na multo, Wasted Mumu. Parang 2 years na kami nag-isip ng band name. Wala pa kami. Wala. So Mumu na Multo. Sabog Kasi na Pangasinan multo. ka ba? Bakit? Kasi yung Mumu na kanin yun eh. Pangasinan ba yun? Hindi, dito rin naman Kahit Mumu dito, yun, Mumu tira-tira. din yun eh. So akala ko yun, nasayang ng time? mga kanin-kanin. Kaya nga yung logo nilang kulay green, monster Halimaw. Hindi eh. kala ko na lusaw na kanin. Pero minsan nagiging Sabi, green yun. nag-isipan ko kayo, kanin pala yun. Context, ito yung logo. Kaya para lahat ng mga supernatural yung mga kanta nila. Yun, May naka-context tabi-tabi pala. po. Oo, tabi-tabi po. Kaya nga kami naging Wasted Mumu dahil sa mga ganun. So may horrorcore pala na kasama. So, ito, pandemic, unang banda si Roswald, naiwanan niya sa skill. Paano nagsimula na kayo-kayong mga member? Paano nabuo siya? Na sa line-up niyo na ngayon? Ito kasi, nung una, yun nga yung version 1. Mga nagpamilya na, Yun din naman. yung isa, seaman na, gano'n. Yung seaman ang naunang malisama. May iba ng priorities. Oo, may bebe ng Tapos ito, si Justin. Ano lang to, kasi may page din ako, yung nagpo-post ako, nagko-cover ako, Ano yan? Nag-chat siya sa akin, Ano yung nakita niya pangalan ako. ng page? Kiyoma Hana, in Spotify po. Nag-release po siya bago pa ako init-init pa. Limang minuto may Promotion.
So, hindi talaga kayo magkakilala? Hindi kami magkilala niyan. Akala ko magkababata kayo. Hindi. Meron kasi doon place yung pinagpa-practicean namin lagi, yung tropa rin ni Papa. Napunta rin siya doon kasi may parang production, tugtugan din doon. production nga Tapos napunta siya ron, nakikinood lang siya dati. Tapos napansin niya ako, nakita niya yung page ko, parang familiar to. Tapos chinat niya ako, nag-send pa siya ng video, nagbe-base siya. Pam ka pala eh. Sabi niya, pre, gawa tayo banda. Para ka nag-audition bigla. Tapos sabi niya, pre, gawa tayo banda. Tapos hindi ko pinapansin. Kasi nga, kumpleto pa kami nun. Tapos biglang umalis yung basis namin. Tapos yun, wala na kaming choice, sabi ko. Try ko kaya to. Tapos ito malupit. Ang sakit ah. Noong nakala ko wala, kasi wala lang choice. Magaling pala siya. Pero bahista siya nun. Bahista siya nun. Pero anong main mo talaga na gitara? Naging basis lang ako, by a choice. Kasi kailangan nila ng bass. Hindi ako Kasi marunong yun yung mag-bass eh. Yun yung goal. Kala ko kasi kailangan niya ng pang-audition kay Roswald eh. Hindi, kasi nag-try lang ako mag-bass sa church lang. Sabi ko, ano yun? Eh di yung licks ko dito, yung mga feel ko dito, pang church. Pero hindi, Grabe pala yung Pero simula ng solid ang church. training naman sa sa church eh. Tapos ngayon, tabi-tabi po ka na. No? Oo. Siya sa lakay. Guitarist talaga ako eh. Tapos sabi, bassist pala kailangan niya. Sige, mag-bass ako. Practice ako bass. Wala pa nga akong bass nun eh. Nangiram lang ako sa kanya ng bass. Ayun. Kaninong bass yung ginamit mo nung nag-audition kay Roswald? Nangiram lang din siya. Nangiram lang din ako. Sa church. Sa churchmate niya. Sa church pero yung mga tugtugan niya. Master of Puppets. Yun yung inano niya sa akin eh. Metallica. So yun, lahat ng naging basis namin, siya lang ang pinaka nag-fit sa namin, sa playing style. Kasi kaedad ko din. May ideas ko na gagawa niya. Ganun. Parehas ba kayo ng mga influences? Halos parehas kami ng influences. Kaya nagkiklik talaga kami. Siya pinaka nagtagal eh. Paano yung mula bahista, nalipat siya sa rhythm? Ito naman yung May dumating. recently lang yun. Yun, sa Good Boy Productions. Good Boy Productions. Good Boy Productions and Isko Photography. Yun! Isko photography. Taka-taka din. Seventh Garage. Tapos yun, di kasi siya nakapunta kasi pupunta raw siya ng Ormoc. Sabi, Imo talaga to. Nag-away sila ng nanay niya. Sabi, ayoko na. ayoko na magbanda ka. Ayoko sabi. na. Puro ka banda. Ayoko na dito sa Maynila. Ako, umuwi sa imong probinsya. Tapos pinalitan muna siya ng basis doon sa Good Boy Production. Tapos Yun din, nakita yung post, nainggit na ganun. sumama din siya. Sabi ko, hindi pwede. Ako din. Anong pangalan nung bahista? Si Kuya Rai. Kuya Rai. Rai. Rin, matigas din. Maangas din. Maangas. Nang-iingit ako nung haba ng buhok ng pagka. Sagig natin, sasabunutan kita. Tingnan mo. Pati si Isko. May helicopter yan. Takot-takot din. So, doon tayo sa individually, ano yung mga influences nyo sa Ay, sir, music? meron pa si yung drummer nila, si Angkol. Yung Angkol. Munti ka na namin makakalimutan, Angkol. Asan ka na kasi? Di nasipot eh. Paano Sino nagda-drum sa inyo ngayon? Wala. Wala. Kaya nga mag-ano kami ngayon, acoustic lang eh. Di ba, balik naman yun, siyempre, trabaho. Busy sa work-related. trabaho talaga. Paano siya napasok sa... Yun naman, yung mga kanta namin, meron kaming producer. Meron siyang drummer dati. Tapos inintroduce sa amin. Yun din, nag-click din agad. Kasi yung mga influence din, match din sa amin eh. Match din yung mga hilig metal niya. talaga Metal kayo. Tsaka talaga. minahal yung tugtugan Oo, namin eh. tas- Sinapuso niya, di ikaw na. Tol, ikaw na. Nag-invest siya ng double pedal. Bawal na. Bumili siya ng cymbals. Wala talaga siyang nag-invest talaga siya para sa amin. Alam mo, hindi niya, minsan lang siya makapag-drums. Cymbals lang, 30K. Oo. Eh, paano mo pa Full set ayawan na yun? yun ng Cymbal. cymbals. Hindi, isa lang. Gusto lang. Ride lang. Hindi, Ano ba yun? China. China. China ni ni Master RC. Hindi yung, sino ba to? Hindi yung drummer ngayon ng bagong Slipknot. Eloy. Drummer, yun yung signature niyan, China. China. Ang lutong no? Oo, ang sarap eh. Oo. Social laws, ang sarap. Oo. Kaya nga yung left and lurch, puro yun na lang ang pinalo. Pero ang problema lang doon, walang space ng slaman. Oo, yun yan. Inalis eh. Oo, Dati meron yun. Makikinig ka metal. Gano'n ka lang din. Di naman sa pero may mga bata. Oo, yun lang. May mga bata. baby.
Mag-iislawan. Di ba Iba nun, puro metal. Tapos nakaupo. Hindi, pwede yun. May taas pa yun, alam ko. Ah, Eh. tas dun- So, sa taas, pwede dun yung mga... Doon tayo sa sige, sa Influensya. influences nyo. Ano. Tama na pa. Mga pinapakinggan nyo. Ano ako eh, Metallica, Love of God, ano pa ba? Mga classic. Oo, classic. Ako kasi mga kaidaran ko yung mga yun, yung Nirvana. Ah. Yung gustong-gusto nila yung Nirvana, pinangahagis nila sa amin, kasabayan namin yan. Doon sa ano yan, yung tondo lumaki, si Kurt Cobain. Kaya pala may shotgun. Skirt ko ba? Kuya Kurt. Kuya Kurt. Dati ano lang, sumpak lang hawak nun eh. Kaso, nagkaroon ng pera, yumabang. Ayun, binaril siya. Di na nakakilala. Yun, No? alala ko. Yung sinabi niyo Metallica. Pati nanay ko alam yung Metallica dahil sa kanya. Doon na-introduce. Tapos sabi ng nanay ko, alam ko yung kanta, kinakanta niya yung Enter Sandman. Exit life. Sabi niyo, team song ng papa mo yun, pagising niya yan. May sariling team Oo, song. may narinig yung team song. Siguro, na-imagine ko paano yung household eh, no? Pagising mo ng umaga, blasting na agad yung speakers. Ta-na-na-na, gumagano. Si Justin. Oh, ito malami to eh. Ako nagsimula, parang wala lang, trip Hillsong. lang. Oo. Hindi naman Hillsong. Planet Shakers. Tapos nung Planet Shakers. nung parang yung Planet Shakers. Ayun. Gusto ko rin yun eh. Mabigat din yun. Mabigat din kasi yun eh. May synth. Sabi ko, gusto ko yung ganito kaso ayoko nung theme song, yung theme nung kanta. Parang Jesus, Hail Jesus, ganun. Tapos na-discover ko mga pandemic, yung Slipknot. Sabi ko parang... Recently ka lang nag-metal talaga. Oo, pandemic lang. 2021. Nung napanood ka niya siguro, no? Oo, yun din. Tsaka may... Punta sa Google, metal band. Slipknot. Nag-adapt na siya eh. May kawit-bahay din kasi ako na metal din, emo-emo, yung forma niya ganun. Nung bata ako, nakita ko siya ganun. Sabi, weirdo naman eh. Ganun. May butas sa mukha, ganun. Sa mukha tayo. Meron siyang septum dito, may ganito, ganun. Kala ko butas. Halo-halo. Matagyawat lang yun. Tapos sa damit niya, may nakalagay Slipknot. Ano ba yan? Naka-curious ako. Pinakinggan ko, una ko narinig psychosocial, yung intro, dan. Parang kakas na ito. Tapos nakita ko sila nakamaskara. Tapos ang dami nila. Ang dami nila siya, man. Ano ba yung ginagawa niya? Tapos ayun na. Ben and Ben Marami metal. Slipknot, tapos Ben and Ben. Ben and Ben. Parang pareho lang eh. 10 na sila. Tapos yung... Slipknot kasi nabawasan eh. Nabawasan na rin Ben and Ben. Oo nga, mababawasan. Ang tomboy na drama. Ibig sabihin ng Ben and Ben, Slipknot acoustic. Sana. Slipknot light. Pagtapos yung Slipknot na ko din yung Nirvana. Tapos Metallica. Yan na, napunta na dyan sa thrash metal. Ganyan. Nag-black metal pa nga eh. Gusto ko pa nga mag-makeup ng mga ano dati. Tapos yung yung mga modern metal, mga deathcore, ganyan. Tapos emo, may Chemical Romance, mga ganyan. Tapos Parang Ebos. pababa yung ano mo, no? Oo, tapos naging Ebos. Naging Ebos. Tapos, Galing ka Slipknot, tapos biglang ano. Galing death metal no, May, naging sa dulo niyan, may K-pop yan sa dulo niyan. tapos eto pa matindi. Blackpink. Nag-hip-hop pa. Napunta pa sa hip-hop. Bigla akong napakinggan si Eminem. Feeling ko, Bigat din swak yun lang eh. din Music naman. pa rin Kasi, naman. ano, Oo. New metal naman. New metal. Rage Against the Metal yun Machine. eh. Oh, yun. Rage Against the Limp Machine. Bizkit kasi Limp din ang Bizkit. kasabayan niya ng tunog eh. Ayun, pati yung Let the Body Sit. Gusto ko rin yun. Uy, angas. Tapos Ebos. Oo, tapos Ebos. Ikaw, Roswald. Ito Siyempre dulo din yan, Ebos. Hindi, pinakamalupit. Ed Sheeran. Promise. Sheeran. Una kong influence sa music, kasi Ed elementary Sheeran. days nila ang High school days. Ano yan? Thinking out loud. Hindi, high school kami ng... Ed Sheeran. High school ako Hindi, doon ko lang siya na-discover. Ed Sheeran. Tapos, doon ako na-influence talaga mag-gitara kay Ed Sheeran. Kasi magaling din naman talaga Magaling siya din naman mag-gitara. talaga siya mag-gitara. Magaling siyang musician din naman. Magaling siyang songwriter. Oh, songwriter. Tapos yun. Tapos doon ako nag-gitara-gitara na. Kasi papa kasi lagi rin makibanda sa ano. Hindi ako interested. Ayoko magbanda. Kahit dati. Pinapatugtog lang ako. Napipilitan lang ako. Ayoko talaga. Tapos, yun, ito na. Ebos. Four of Spades. Maraming gumaling sa Ibos eh. Yun talaga yung nag-influence sa akin na magbanda. Hindi yung tunog ng Four of Spades, kung baguhan kang gitarista, hindi mo rin basta-basta masusundan eh. Oo. Yung
yung offbeat lagi, di ba? Sinkopado siya lagi. Yung mundo lang eh. Simkopado Oo. Mga prodigies kasi yung mga yun eh. Talagang may level na sila Pinanganak eh. ng may instrument yun sa katawan eh. Pinangalan ka ba naman sa cymbals? Tapos pangalan mo, unique. Kulit nun. Unique talaga. After Evos. Tas yun Una mo ang Evos. Ibos Okay. talaga. Tapos nun, yun na, banda-banda na. Mga kaklase ko, ini-influence ka na magbanda. Ayoko nun. Kalali. Akali. Magbalik. Magbalik. Pwede rin Hindi, naman yun. 2 years na ako nagigitara, di ko pa rin alam yung magbalik. Pero may As a song. pinaparinig ako sa'yo, di ba? Mabigat yung pasan. Yun, ang bigat nun eh. Magaling din yung ano nun, yung drummer. Yung drummer. Magaling naman silang lahat eh. Si ano lang hindi eh. Mag-manage Hindi, lang. magaling naman. Magaling naman. May ugali lang. Yun lang. Mag-manage lang hindi. Tapos, Tapos yun napakinggan ko na. Nirvana, Queen. Queen, ang tagal ko pinakinggan yung Queen. Tapos dun, nung mga before quarantine din, pares kami nito eh. Doon ako medyo towards heavy side. Mga heavy. Recently lang din ako nag-metal, ganun. Tapos yun naging after. anong unang Nirvana. metal mo? Lamb of God. Love of God. Lamb of God. Yun ang una ko napakinggan. Tapos alam ko na rin yung mga Metallica, yung alam ko na. Pero Lamb of God talaga yung pinakauna kong nagustuhan. Yung mga riff ko, parang doon ko rin na-influence sa Lamb of God. Tapos, sino pa ba? Gojira, Meshuggah. Ano yan? Hindi nyo na alam. Niche na siya. Kami ganun ka-alalim. alam Ano ko, lang di mo kami? burger eh. Alesana. 30 seconds. Disturbed. mga- Yan. ganun. Ayan. So, doon sa banda nyo, ilan na yung original na na-release nyo ngayon? Yung nasa Spotify. Ilan na ba yun? Walo. Kailangan Walo. Hindi, 8. Nagre-release na ako eh. Nag-release ka na ba? 8. 8 na. So, ano yung usual na themes ng mga kanta nyo? Ayan. Tingnan natin kung paano nila binubuo yung image. Paano yung sige, doon tayo sa songwriting process. Paano kayo bumubuo ng tunog, ng tema? Nung mga una, yung mga influence ko lang dati, yung mga karanasan ko lang dati. Yung Black Limousine, para yun sa sa artista na crush ko dati. Para kay kay Bing Luisaga. Ang ganda nun dati. Asawa ni Jano? Ni Jano. Grabe. Pwede i-edit yun. Malalabas yung edad ko doon. Ay, natatanda na rin nun eh. Senior na yata yun. Yung Black Limousine yung Dreamt of You and I, Walking Down the Aisle. I've got your picture on my wall beside my bedroom door. I'm just an ordinary guy. And you're my superstar. Yun. So, may picture ka talaga niya? Oo. Talagang napakaganda niya nung panahon na yun. High school ako eh. Yung ba yung kalendaryo? Gagi, ganun. Abra yun eh. Hindi yun. Hindi siya nag-model lang. Wholesome. siya. Ganyan yung picture lang. Ganyan. Second year ako noon. Lagi na nasa isip ko na lagi yung na yun. Yung lyric na yan. Yun. Tapos, nabuo lang din yun nung pandemic kasi may banda na si Ross. Gumaling na siya mag-gitara. Ay ako kasi ganun lang. Kaskasiyero lang ako eh. Jag. Na maano talaga ako sa mga lyrics, sa mga tunog. Pag may tunog ako na nagustuhan, Ross, gawin mo to. Anuan mo. Gawan mo ng riffs. Tapos yun, nakakabuo na. Tapos pag nagagalit ako sa mga politiko, gaya ng Trapo, yung Bangon Kamalayan, yung Salakay. Puro sa politiko, yung Metal Empire naman sa sa gera. Tungkol sa gera. Laging pagigera. Yung metal kasi Empire, ginawa yan para umunlad yung mga bansa, umunlad yung mga tao. Kaso ginagamit nila sa sa pagpuksa ng bawat isa. Ganun ako gumawa ng letra. Yung kawalan na si Ross talaga. Pero ako pa rin naman nag-umpisa nun. Oo. Sabi nga niya, nasa LRT ka daw. Yun, kaya nga ang namin puro tren eh. Paglalakbay talaga ng paglalakbay ng bawat tao. Sasabay ka lang. Kagagaya ngayon, ang taas ng gasolina, wala ka namang magagawa eh. Buong mundo yan, sasabayan mo lang yung takbo ng mundo. Yun, ganun ako gumawa at ganun kami mag-ano. Kaya pala puro Kimi no Nawa yun ha. Yung music video nun parang Kimi no Nawa eh. Kimi no Hindi Yawa. na nagtatagpo. Biyahe-biyahe lang. Biyahe lang. Ayan. Mag-sample kayo? Sige. Dreamt of you and I, walking down the aisle.
Got your picture on my wall, beside my bedroom door. Just an ordinary guy, and you're my superstar. Here comes a lady on a black limousine, coming from the back of my brain. Now it's the time that we meet again. Oh, oh, oh. I don't know why she came around, leaving the man I was left behind. Inside my head, about my bed, there's a feeling that I try to hide. The way she moved, swinging slow, it made me feel like a G.I. Joe. Where she would go, I don't wanna know, but I wanna be this Romeo. Dreamt of you and I, walking down the aisle. Got your picture on my wall, beside my bedroom door. Just an ordinary guy, and you're my superstar. Okay, ganda ng performance na yun, no? Okay yun. Nakita nyo, pagkatapos, umupo lang kami, tapos okay na ulit. Tapos mga palakpak na rin kami dito. Oo, walang nagbago pa rin yung setup. Wala. Okay, so, bilang mga ilang taon na rin kayong tumutugtog, ano yung mga na-experience yung mga challenges sa pagiging banda ninyo? Pwede ba i-mention? Wag Pwede ba i-mention? Piliin nyo lang. Pilihin nyo lang, oo. Pero kwento nyo pa rin naman yan. Kwenta ba natin? Hindi, ito kasi. Before kasi to si Justin, meron pa siyang pumalit sa kanya. Si Si Blanc. Ayo. Yung una kasi, nalala ko na. Una kasi, inintroduce siya sa amin nung kasi ang dami na rin namin naging bahista, drummer, mga tropa-tropa lang din ni Papa. Codename TikToker. Oo, TikToker. Si TikToker. Makulit talaga yun. Baka sumikat na naman to dito. Hindi. Hindi. Wala na eh. mention yung pangalan niya. Tapos Wala. Hindi lalabas dito. hindi ko lalabas dyan, hindi ko na alam yung Di ba yung version 1, yung unang-una. Tapos nun may sumunod. Tapos nun may sumunod ulit. Siya, parang pangatlo siya. Pangatlo siya naging kabanda namin. Tapos inintroduce siya nun nga nung mas magaling pa sa kanya. Na sinabi sa kanya na, eto, okay to. Hindi tiwala ako dito kasi. Sabi sa amin nung nag-introduce sa kanya. Okay daw to kasi tiwala daw siya kasi. Magaling yung mga family nila eh. Yung kapatid niya, sobrang galing mag-keyboard, ganun. Tapos
labasan talaga, galing mag-drums. Yung yung kapatid pala nun, dati niyang vokalista yung ngayon sa Chelsea Alice. Oo, dati niyang vocalista Talagang yung magagaling talaga sila. So parang naano rin kami na, oy, baka magaling nga to. Tapos yun, kasi bassist yung kulang, bassist dapat siya. Tapos, nung nag-jamming kami sa bahay, hindi pala marunong. Sa lahat. Hindi ko masabing marunong siya eh. Parang pang Taylor Swift lang yung mga tutugan. Parang ganun. Ano naman siya, marunong. Karaoke core. Oo. Okay. Tapos, kasi ang galing niya magsalita. Oo. Ang lakas niya magsalita. Tapos, ganito ako, ganyan. Naniniwala naman ako kasi di ko naman kilala. Hindi na naman namin yun pinansin kasi banda-banda naman. Ano naman, hindi naman bayad, di naman kami bayad, hobby lang. So, kumuha kami ng bagong basis. Pero, nag-remain pa rin siya sa banda. So, ito na yung mga challenges. So, dalawa basis niya. Hindi, gitarista na siya. Okay. Paano siya na-let go? So, tatlo yung gitarista niyo para kayong Foo Fighters niya. Hindi, dalawa. Okay. Paano siya ni-let go? Wala pa siya. Ito, ano nun. Kasi yung time na yun, nagre-record na kami ng mga kanta. Tapos parang nagagalit siya kasi hindi siya nakakasama sa mga recordings, hindi siya nakakapag ano. Kasi nga, wala naman siyang maiaambag ba? Ang harsh, no? May idea na parang wala naman siyang tinutulong, tapos kasali pa rin siya sa group chat, ganun. Tapos ano pa rin siya? Yung mga, ano tawag rito? Feeling close din kasi siya. Tawag niya kay Papa Airpat. Nagkaroon ka ng kapatid. Naging utol tawag sa akin. Kasi mas matanda siya sa akin eh. So yun, tapos parang lagi siyang nasa amin, pagka may jamming. Tapos parang si Papa pa yung nagfa-fund ng ano sa kanya. Basta yun. Tapos, ayun, nagyayabang-yabang siya na one day nagyayabang-yabang siya na may bago raw siyang amplifier, may bago raw siyang tapos yun pala, ninakaw niya. Hindi niya binalik. Hindi niya ninakaw. Hiniram niya, hindi niya na binalik. Tapos ito, Parang yung pumalit na drummer kay Bob Breyer sa Maikem. Kaya na, Yung kaya siya kalbo? tinanggal, Kasi ninakawan niya yung Maikem. tapos yun, nagko-comment na sa amin yung mga yung may Kayo ari. yung hinahanap. Oo, tas Yung unang video namin, ipinalaban namin sa COD, yung ang Pasko sa ay City of Sumapit. Dreams. May nag-comment, yung gitarista Tanyo, niyo, balat. magnanakaw. Oo, ganun. Tapos parang na-damage yung namin. Nadamay kami, nadamay yung wasted mo. Tas Kakaumpisa lang namin. Actually, tanggal na siya nun eh. Kasi parang pinuno niya na kami. Parang, tawag rito. Paulit-ulit niya yung mga ginagawa niya. Parang, gusto niya palitan ako. Ako yung member, ako yung founder. Yun yung parang, hindi niya naman sinasabi directly, pero parang yun yung gusto niyang iparating na, Si Ross na lang mag-bass. ako na daw mag-bass. Yung pangit niya nga Hindi nga siya marunong mag-gitara. Oo. Hindi pa siya ganun Tapos yun, alis na namin siya, tapos nabalitaan namin, nagnanakaw. Yun nga yung Tapos, Sa bahay niya walang nawala. Wala. di ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Di kami sure. Hindi naman ako lagi sa bahay. So ito na. Di yun na, nangyari na yung issue na, hindi na namin siya nakakausap. Kung ano na pinapakalat about sa amin. Ang pinapakalat niya nun, yung di ko makakalimutan, siya raw nagtuturo sa akin. Mag-gitara. Kasi pare-pares kami nun, parang 3 years pa lang ako nag-gitara nun eh. Tapos siya daw nagtuturo sa akin. Ang malala, ako nagtuturo sa kanya. Pero si Justin may experience din. Ito, may experience din to doon. Sa video same mo, person. Yung video mo. Yung video mo. Ito, hindi pa yung uso yung gifakis nun eh. Hindi, ano pa lang actually. Kakasimula pa lang. nung gifakis. Parang ganun. Tropa niya kasi yun eh. Hindi, kapitbahay ko lang yun. Kumbaga, ito yung bahay namin. Ito yung bahay nila. Nangungupahan sila. Tapos parang naririnig ko, syempre, nagsisimula ako mag-gitara. May nagigitara dun. Tapos parang nakakaibigan mo. Di lumabas siya, sabi ko, Tol, nagigitara ka. Di parang nag-click kami, ganun. Tapos, di ayun. Parang pupunta rin ako sa kanya, parang lang, trip lang, tambay, jamming. So, parang nagkatuwa. Sabi, videoan mo ako, pre. Sabi ko sa kanya, binidyoan niya ako. Wala akong cellphone nun. Gamit niya yung cellphone niya. Tapos, hindi ko pa siya friend nun eh. Tapos, itong guy nga na to, yung na-mention ko kanina, sabi, pre, ikaw ba to? Sabi, ako yan eh. Bakit? Kasi naka-MyD ka sa account niya. Sabi, Naka-highlights pa. Naka-highlights pa, gano'n. Sabi ko, paano ako ba talaga yan? Nakita ko, parang may tattoo din ako. Tapos Master of Puppets yung tugtog ko Tinutugtog nun niya. eh. Hindi niya kayang tugtugin yun eh. Oo, kasi nung siya yung
Tin, try ko nga yung ganun. Parang So, makalat. yung video na binidyohan siya, pinopost niya. Tapos, kiniklaim niyang siya yung nagigitara doon. Tapos magmamay day siya, yung gitarang Tapos ano. ano ba yun yung ano sabi niya? Try lang. Try Naka- lang, try ganun. lang, pero siya yun. Oo, ayun. Hindi kasi kita yung mukha ko. Oo, eh. di kita yung Kalahati mukha, lang, kalahati. dito lang yung gitara. Kaya ganun. Sabi ko, Kasi kahit kita, kinakrop lang nila yun eh. Tsaka nilalagyan ng filter. Diba? na-post pa nga yun sa Gifik. Pero yun, siya, na-post talaga siya sa Gifakis. Di ba pag nakita niya to? Send yung mamaya. Hindi, marami Send ko naman mamaya. na-post. Nahanakasan, tagal na nun eh. Pag nakita Hello. niya to. Hindi na rin namin na... Hindi na rin wala na. Hindi ko alam kung buhay pa yun. Parang hinahunting na yun ng barangay eh. Oh, ang dami niyang ano sa barangay. So, ilang taon na in total yung wasted mo? 6? 4, 5, Parang basta before pandemic yun, mga 2019, ganun. Yung 7. mga So, 6. mga 6-7. Pero palagay ko hindi naman magnanakaw si Justin. Talagang ano na namin to. Ano na sa amin to. Local Kumbaga, na. parte na talaga siya. Oo. Pamilya na ng ano. Saan man kami makarating, malay natin, di ba? Oo. Oh, sabi ni Justin, Ito, magaling talaga tong bata na to. Hindi naman nag-scream dati yan eh. Iniinggit lang. Nag-scream Inaral- siya. Pag gig namin, mga ilang Marunong gig na. sa Good Boy, Nag-scream isigaw na. na. Lalong lumakas. Nag-training ka sa Lalong lumakas yung ano. Sa Inodoro. Oo, lagi doon. Tapos, paglabas ko ng CR, ano ba yan? Puro ka sigaw-sigaw. Parang may toyo eh. May sayat ka ba? Ganun lagi naririnig ko. Ako, sanay na lang ako. Sa Inodoro kasi yun eh. Gaganon ka talaga. O kaya minsan sa unan. Oo. Ano ba ginagawa mo yung umiyak ka ba? Magaling. Lalong lumakas yung ano, yung banda dahil sa dalawa na yung nag-scream. Ano yung challenges bilang indie band? Okay. Pamasahe. Ano, mas lamang yung mga may budget talaga sa ano buhay. Kasi gamit pa lang, sa ano pa lang. Sa bagay, Ben and Ben. Oo. Indie lang yun eh. Pero hindi lang sila nag-gusto sa Mayaman kasi. mayaman. Oo, yeah. Yun talaga yung ano. Totelic. Tsaka sa ano din, sa connections. Kasi ang connections pa lang namin, ayun nga, yung good boy. Ayan. Yung good boy pa lang yung parang naging connection namin eh. Scope Tahanan photography. namin ng good boy. Scope photography. Kasi napunta lang naman din kami dun, parang Randomly lang. randomly lang gano'n na merong production dito sa may ano pangalan nun? Wins Pub. Sa Wins Pub yun, doon. Gusto lang namin yung Wins Pub kasi maganda yung gamit dati. Oo, ron. ang ganda dun. Nasaktuhan. Nagustuhan kami ng Good Boy. Oo, yun. Kinukuha-kuha na kami, ganun. Tapos meron kasi silang parang promo, something na ganun. Pagka yung first, merong isang bandang nauna kompleto, merong isang Bucket. isang bucket. So, pumupunta kami ng maaga. 4 lang kami nun nung una. Oo, So, apat madali. na kami. So, Solid, 4 lang mas kami. madali. Di, ayun, isang bucket ng beer. Kaya, ayun, connection talaga. Kasi, yung mga nakakasabayan namin, ayun, katulad nga, may nakasabay kami na nanalo pala sa music laban. Ayun, doon pa lang, connection. Connection talaga. Tsaka dedicated yung... may mga trabaho. Mga uncle namin, may mga trabaho. Ako din. Talagang kung magkakaroon ng pagkakataon, bibigyan kami ng gift ni Lord. Opportunity. Igagrab din naman namin yan. Pero kung sa connection, wala talaga kami. Sa ano, paano kayo nag-grow bilang banda? Medyo matagal na rin, no? 6-7. 6-7. 6-7. Saka daming challenges. Oo. Ang pinapasipra ng bawat isa, pahirap ng pahirap. Gagaya ngayon, yung dig, mga isang buwan ko nang sinisipra. Ano siya, scream na rap, mabilis. Pero scream yun. Sina-challenge namin yung isa't isa. Parang, Pero ano yun, scream na mabilis, para ka nagrarap ng Glock 9, pero napakabilis, pati sa gitara, pati sa drums. Parang ganun, para yung iba siguro okay na. Pagka nagsipra ka ng ibang ano, tapos may dadagdag din namin sa skills namin yan sa paggawa ng music. kasi yung standard namin pag magandang music ewan ko sila, napapansin ko na. Kung ano yung mas mahirap, yun yung mas maganda. Yun yung ano namin, yung standard sa music namin. Kasi wala na, subjective yung music eh. Kahit mahirap yan, di naman ibig sabihin yan, maganda yan. Kahit technical maraming yan. simple na Oo, na maganda. maganda rin. Oo. Oo. So yun siguro, yun yung ano namin na pag mas mahirap to, mas nata-challenge kami, mas nag-improve kami.
mas gumagaling kami. Diba? Kasi actually yung galing subjective eh. Yun. Yung magaling Kasi na. may magaling na plakado Oo. Yung na kayang magbasa, kayang sumunod. Pero diba? walang stage presence. Parang yung Hula Talov ng Led Zeppelin. oo. Sobrang dumi nun eh. Pero Mismong record oo, nun, pero ang isa yun sa oo. greatest lick, di ba? Oo. So, hindi natin masabi kung anong Ano ba yung pamantayan. wala siya eh. Dan. Tsaka sa ano din yan eh, sa stage presence din. Din yung parang Yun din. Yeah. inaano din namin kasi nung Boring una ka, nung wala. nagbe-bass ako, talagang nakatayo lang ako, tapos ganun pa. Ang taas nun nung strap ko, sabi ko, baba ako kaya. Ayun, komportable. Medyo may katangkaran, ganun. Pag nag-bass ka ng sobrang taas, mukha ka namang nakaganyang ano, di ba? Nung binaba ko, sige. Tsaka umokay din yung stage presence ko. Uy, headbang na, ganun. Ngayon, yung gitara niya, may ano no. May na. May picture pa. May Grabe. Abab. Baka lalabas din niya dito Baka lalabas din dito. Oy, wag mo na ilabas dito yan, Justin. Pero 'di ba, familiar naman na kayo dun sa mga stereotype pagdating sa metal. Okay, sasabihan tayong maingay, dibil-dibil, ayan, mga masasamang tao, kadiliman, mga ganyan. Mga Illuminati. Oo, mga Illuminati yan. Ano ba gusto niyo ipabatid para sa mga ordinaryong tao na nakakasalamuha ng metal? Mas kasi, mas maipaparating mo yung damdamin mo pag yung intense. Ikaw, magnanakaw ka. Parang gano'n. Parang gusto mong manampal ng mga magnanakaw. walang kanta about sa corruption na jazz. Parang madalang. Wala kasi, ano lang yun, pangmayaman yun eh. Pangmayaman. Pangmayaman. Ito, baka mga mga mandirigmang Pilipino to. Maraming... Parang siya para sa mga pawisan, sa mga Blue collar job. Luhat dugo ay pawisan. Grabe no. Luha na dugo pinawisan. Grabe pagod. Ganyan na yung Pilipinas, ang estado ng Pilipinas. Ang mga luha natin, mga brother, pinagpapawisan na. Pati yung dugo pinagpawisan. Kasi nga, ninakaw na sa atin lahat. Ano ba yan? Wala nga, nakakalimutan na nga ulit eh. Oo. Nasa isip natin. Sanay yes kasi na ang ulit Pilipino kaya doon tayo sinanay na ganito lang kayo. Pero maraming mabibigay yung bansa natin eh. Sa lakay? Dito Sa lakay. baba? Sa lakay, sa baba. Sige. Kayo. Yun yung mga stereotypes na pag inisip nilang metal, wala nang direksyon sa buhay. Ganun, di ba? Ganun eh. Pag inisip nilang metal, masama kang tao, gusto mo lang Magingay. gusto mo lang mag-destroy ng something, pero actually yung metal for me to create unique siya na hindi siya tawag dito? Ma-abolish ng iba ba? Ganun. Kasi pag-express yun ng sarili. Parang rin yan, parang love song din yan eh. Iba lang yung way. More intense lang, ganun. Ayun, yung siguro sa stereotype na parang napanood ko siya na parang YouTube video na kapag nakita ng black, ang may isip agad ng tao is parang masama. Walang walang meaning yun Yung gano'n, kunyari, naka-black na shirt, gano'n, black na lipstick, black na eyeliner, mga gano'n. Wala ko, black lang na color eh. Mga gas sa Cubao Expo pala yung nakikita. Yung mga nakikita sa mga Cubao Expo, yung mga minions, yung mga ganyan. Yung bagong Cubao Expo. Kasi kami, first gen kami. Ito na yung bagong generasyon na to eh. Wala pang cool kid nung time na yun. Tatambay lang. Utak lang talaga. Tatambay lang, usap lang. Ayun nga, parang ang naisip kasi pagka metal, parang ingay-ingay, ganun-ganon, parang dudududu, ganun. Pero sa totoo lang, metal yung isa sa pinakamahirap na genre na kasi kung isipin mo, Dimebag Darrell, Pantera, Slipknot, mga ganun. Ang hirap talaga niya pero nakikita nila parang boring, ganun. Kasi siguro nasanay na rin yung mga tao na love song, ganun, Nasanay mga sila mainstream na music. simple. Oo, ayun. Yung mga tao nasanay sa mainstream music na mahal kita, ikaw lang sa puso ko, Ito parang kasi, ganun. parang kasi, nasanay sila na soft yung environment. Parang ayaw nilang maging uncomfortable na, parang ayaw nilang mag-go with the,
Mag-against the against, flow. Oo. Tsaka yung ano din kasi sa metal, lagi nilang iniisip na kung hindi about satanism, About ganon. karahasan, ganun. Oo, ganon. Hindi naman kasi meron nga Christian metal Yes, eh. may mga Christian. Yun nga sasabihin ko, may mga Christian May mga song Christian na, metal nga eh. Screamo talaga. Oo, Screamo. ayun. Yun lang. Ako may tanong kay Justin eh. Kasi, nauna ko siyang na-meet sa mga pagkakataon na nakikita ko siya. Proud siyang sinusuot niya kung ano yung expression niya. So, nakikita mo agad yung genre niya sa itsura niya Kung pala. paano tayo manamit nung high school. Oo. ganun. Talagang Oo, yung Damit na damit eh. May tinik-tinik spikes yan, no? din kami ng high school. may Wala, choker kinain nga ng profession minsan eh. Nakikita ko saan yan. Gusto ko lang tanongin, may personal experiences ka ba regarding stereotypes na ganyan? Yes po, meron. Like nung high school ata ako or senior high. Meron akong isang classmate na parang na-curious siya. Parang, matulis ba yan? Ganon. Tapos, Ano ba yun? Yung spikes? yung spikes na spike yung button. matulis ba yan? Ganon. Tapos sabi, hindi naman kasi hindi ko naman susuotin yung kung matulis di ba? Tapos nagsumbong siya sa... tapos kasi siya, parang siyang religious na tao na ganon. Tapos sabi niya sa teacher ko, bawal, sa school kasi namin yun, parang pinagbabawal, lahat bawal. Ganun. Pero hindi naman siya, Catholic school or whatever. Pero sinabi niya na, ba't po ito si Justin, sir, may mga So, yun, pinatanggal sa akin. So, yung na-feel ko nun, parang nawalan ako ng confidence kasi ayun yung way ko kung paano mag-express ng sarili. Ganun. So, meron ding time na yun na siguro 2 buwan talagang normal na tao talaga ako tignan. Yung maabang po ako pinagupit ko kasi parang nawala na ako ng sense parang yan yung mga napapanood ko sana 700 Club Asia. ganun parang nawala na ako ng passion tumugtog, nawala talaga lahat. Oo, nawala yun. Wala yung May identity alam niyo may mo. mga times na sobrang ikli ng buhok ko, 'di ba? Yun. Kasi, tas meron ako relos. Pinalitan ko, yung mga spikes ko, pinalitan ko ng relos. Nagtanggal ako ng hikaw, ng singsing, ng everything na related sa Parang ganun. nakilala mo si Lord na parang ganun. Oo, para ako metal turned into, ganun. Sige, doon tayo sa ano yung na-envision nyo sa band? Siguro after, short term tayo, 3 years. Kumusta ang wasted mo after 3 years? Anong nakikita? Anong pinaka-goal nyo? Makakapag-release ng album. Full album. full Full album. Kasi pang-album na yung namin, 11, 12. Yung dami. Oo. Physical yan. Kasi parang hindi na rin ata. Hindi na rin masyadong yung uso physical. Yung mga bumibili na lang ata ng physical ngayon, yung mga collectors na lang din Oo. talaga. Pero nauuso ngayon mag-vinyl ulit. Oo. Diba? Ang mahal nun. Oo. So, anong plan nyo? Ano lang, Physical ba o- mag-release ako sa isang bar. Magkaroon ng konting pondo para sa susunod na mga panggastos ng banda. Makabili ng magandang gamit. Sana, 3 years. Yun talaga yung struggle yung gamit talaga. Ano na lang bang kulang nyo? Baka may mag-i-sponsor Gcash po. EMG pickups. Guitar pusher. Ayun. Mag-improve pa kami sa band, maging mas tight pa kami kasi currently hindi pa kami satisfied sa tunog namin. Marami pa kaming gustong... Kasi minsan lang din magkaroon ng time para makapag-practice. Tapos yun, mag-improve sa band para maging mas professional pa kami. Siguro, maging mas mainstream na konti lang para maging sellable naman yung banda namin. Para mabenta naman kami. Huwag niyo naman kami gatekeep. Wala na akong pamasahe. Gatekeep sa amin kaya di kami sumisikat Siguro sa syempre, we have may mga visions tayo. How do you plan on getting to those visions? Ano yung mga actions na ginagawa natin papalapit doon para maging realistic o maging totoo? Kagaya nito, ito yung unang hakbang. Visit kami sa mga ganito. Sa susunod, yung MTV, magpe-perform kami doon. Gusto ko mga medyo kilalang gig na sana. Pero pag tinawagan kami ng Good Boy, doon pa rin kami. Kasi tropa namin. Yun ang home. Yun ang Home nagbigay court sa namin yun. yun ang nagbigay sa amin ng daan. talaga. Ang dami na kasi naming napuntang
parang proud. Parang yung iba sa kanila parang Wala lang. Pag, oo, wala. Minsan alanganin pa yung lalagay kami sa last band. Oo. Kasi metal daw kami. Ano naman, Oo. kami unang dumating. Yung pag iba may man. tropa, singit nila. Oo, yung ano. Di maayos ang ano. Oo, yung May gano'n naman talaga. Ganun sa, Sila-sila lang din ganun sa tumutugtog. indie. Ano. Oo. Tapos, Sa bagay, kahit sa mainstream, di ba? May mga Oo, singitan may nila. ganun. May ganun. Ay, alam natin yan. Ben. Mahiwa. Ayun, naalala ko na yung question. So, sa tingin nyo, halimbawa, gusto nyong mag-release ng album, saktong mainstream, yung, of course, yung success. Tingin nyo possible siya doon sa current na estado nyo? Kasi nga, sabi ni Roswell, madalang na kayong magkita, madalang magkaroon ng oras, ng practice. So, sa tingin nyo ba possible siya within 3 years or dahil may mga iba kayong ginagawa, may extend pa siya? Siguro as of now, malabo pa yung 3 years eh. Pero feel ko naman if may opportunity na dumating, matutupad din naman yun. Kasi desidido rin kami sa banda eh. Parang lahat kami porsigido na mag-success, na na tawag dito. Yun. Parang iyak si Roswell. Wasted mo. Porsigido. Feel ko pagka siguro yun nga may opportunity, magja-jump na yung mga yan, hindi naman na yan papakawalan. Ganun. Pwede pa magat ng kanta yan na porsigido. Sige. Ayan. Last question tayo. Sige. So, ano yung mga aabangan ng audience natin sa inyo? Ano yung mga Kailan ba yung next natin sa hangar? Saan kayo makikita, saan kayo mahanap, mahabol, mahanap, mapapakinggan, kakatukin, mapapanood, masisingil. Kakatok eh. kukomentan. Meron kaming FB page, wala pa kaming Spotify, Spotify, meron kami. YouTube channel. May gig kami sa April, sa Hangar 18. Di pa alam yung date eh. Ano na lang. Yun. Marami rin kaming upcoming gigs. Every month may gig naman kami siguro sa Good Boy Production. Yun. Okay. Makinig kayo. Ano hanapin nila sa Facebook? I-specify Wasted mo. Mumu. Yan. Ito yung logo nila. Ito yung logo nila. Multo yan. Multo na mo. Multo yan, hindi kanin ha. Multo yan multo. Baka akala nyo kanin na may wasabi yan. Okay, palakpakan natin ang guest natin, ang Wasted Mumu. Okay, maraming salamat sa pag-join sa Salamat aming pilot po. episode. Salamat, sir. So, we look forward na sundan pa kayo sa music journey ninyo, sa Yun. mga gigs. Okay? Basta kaya manonood. Huwag kayong manawang mag-imbita. Makakarating din kami. Ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you. Wish you all the best Yun, moving salamat. forward. Mga sir. Ang suporta naman ay nandito lang sa atin lang din yan.